Dumarami na ang mga lumilikas dahil sa pag-aalboroto ngayon ng Bulkang Mayon. Ang kanilang kalagayan sa evacuation center alamin sa live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian. Ivan, sa patuloy nga na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ay tumataas syempre ang bilang ng mga evacuees at ang iba sa kanila ay nagkakasakit na. Umakyat na sa 489 families o 1,793 individuals ang nasa 5 evacuation centers ng Tabaco City, Albay. Ito ang nangungunang lungsod sa dami ng mga lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa tagal ng pamamalagi at dami ng evacuees, ang ilan sa kanila ay nagkakasakit na, gaya ng 8 buwang sanggol na si Princess Rian. Nahirapan po. Bakit? Kasi po, mainit dito po sa loob ng tent. Kung tutuusin, 5 to 7% pa lang sa evacuees ang tinamaan ng ubot-sipon ang natutugunan ng mga gamot. Posibleng tumaas pa ang bilang. Tutugunan na ito ng City Health Office ng Tabaco na bumili ng bakuna. Basta naka-flu vaccine yan, yung usual days ng symptoms ng cough and colds ay malilesen. Ang buntis namang si Ginalyn Bon, naiyak sa aming panayam ng ikwento ang sinapit ng anak sa sinapupunan. Ito lang masasabi ko sa anak ko. Bakit ganito yung... Hindi ko naman sinasadya na maalis ka. Pero ayon sa City Health Officer, late December pa unang dinugo si Ginalyn. Posibleng doon nagkaroon ng incomplete abortion at nataong dinugo habang nasa evacuation center. I-admit na raw sa ospital si Ginalyn. Mas maayos na ang kondisyon ng evacuee sa buwang. May trapal na sa covered court laban sa ulan. May sapat na ring tubig, kumpletong lutuan sa kanilang community kitchen. Sa Ligao City, Albay, 26 families o 94 individuals ang lumikas mula sa mga bahay na pasok sa 6-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ. Sa barangay Baligang, lumikas na rin si Sarlito Bobis na ang bahay ay nasa likod lang ng marker ng PDZ. Sumusunod dahil yun sa kapitan. At saka nga yung mga militar dyan, pabalik-balik kasi lumikas kasi nasa loob ng danger zone. Kagabi, kitang-kita naman ang mga bumabagsak na volcanic material mula sa bulkan. Sa text alert ng NDRRMC, 8:52 PM, nag-abiso ito na mag-ingat sa pag-agos ng pyroclastic density current o uson at rockfall dulot ng pagguho ng lava dome ng bulkan ganap na 8:41 PM. Umaga kanina nang mahawi ang ulap, muling nakita ang aktibidad ng bulkan. Ivan, sa ating pag-iikot dito sa Albay, talagang abala ang mga LGU sa paghanda kung magkaroon nga ng posibilidad na iakyat ang alert level status nitong bulkan. Sa ngayon ay hindi nakikita ang tuktok dahil nga sa makapal na ulap at ay naman kay Ginoong Teresito Bacolcol ng PHIVOLCS, late kagabi hanggang kaninang umaga ay tumaas nga ang seismic energy nitong bulkan. Ibig sabihin, maaring may mga bagong magma na pumasok sa bulkan na maaring ang magpasidhi ng mga aktibidad nito. Yan ang latest. Mula dito sa Albay, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Ian Cruz.